kabertudis. Ito nga pala yung langis natin ng langis na walang mata na niyog. Ito lang yung naipon ko. Pero ang gagawin po natin ay may ibabahagi naman po ako na kaalaman tungkol po kung ano mga sangkap sa langisan na dapat nyong isangkap. Una sa lahat, magandang hapon sa inyong lahat. Masaya ako na kayo po ay nagsubaybay sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga subscriber natin, nag-subscribe. At sa mga kabertudis natin, shoutout na lang po sa mga manggagamot at saka mga antingero-antingera natin. Maraming salamat sa inyo sa patuloy sa pagsubaybay ng aking channel. Maraming salamat. Ngayon, ito ay napakaikli lamang yung ibabahagi ko sa inyo para kayo po ay alam kung paano po kayo maglagay ng inyong sangkap o pipiliin nyo po yung sangkap nyo. Una sa lahat, ito yung mga baging, ang kahoy o baging ang gagamitin nyo, ang pangsangkap nyo sa inyong pangkalahatang proteksyon o di kaya sa mga gamot. Dapat piliin nyo po ang buhay na hindi po kahit naputol nyo po siya, masasabi nating buhay. Malalaman nyo po yan kung ano ang ibig kong sabihin. Ang isangkap nyo po, buhay po siya. Ibahagi ko sa inyo kung paano po siya malaman kung buhay para mabuhay ang inyong mga langisan. Ito yung gagamitin natin na pruweba, yung langisan natin, yung langis na niyog na walang mata. Ang gagamitin natin ito yung mga pinutol-putol ko na baging. Yung mga baging nito malaman natin kung buhay po sila, na pwede ba sila isangkap sa bao o di kaya sa mga langisan. Ang una sa lahat ay ilubog natin dito. Malalaman natin kung ang mga panangkap natin ay buhay. Malalaman natin kung ito ay buhay, ilubog natin sa loob. At makikita nyo po ay bumubula yung baging. Pag bumubula po, ibig sabihin, pwede na yan na ipangsangkap sa inyong mga langisan, kahit sa mga gamutan. Ito lang ang tandaan nyo, ito ay mabisa at pero sa mga gusto pang matuto ay ito lang yung mga ibabahagi ko sa tungkol po sa paggawa ng garapa, yung mga tested at may dasal din yan para magiging matibay. Ito lang ay pangsangkap lang po para yung garapa nyo po o langisan nyo po ay magiging epektibo po siya. Ito kukuha po tayo at ilubog natin dito. Ayan, isa-isa po yan para malaman natin kung alin dyan ang hindi pwede nating ilagay. Ayan, ilubog natin yan. Pag malubog, malalaman natin pag bumubula. Kaso ayan, natin, lubog natin. Lumulutang pa kasi. Ayan po. Nakikita nyo po. Yan po ay hindi po siya bumula. Hindi po siya bumubula.
True, try natin. Magkapareha lang sila. Bumubula pala. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o, bumubula po siya. Yan po ay mga pwede nating gagamitin pang sangkap. Yan po ay epektibo talaga yan na gamitin mo. Ito, iba din na kahoy. Ayan, mga kabartode sa bumubula rin. Ito, lagay natin. At saka ito yung malaki. Ito mga ano to, mga tagusan. Tagus po ito sa bato na mga baging. Ilubog natin. Bumubula, pero ito yung malaki, hindi po siya bumubula. Tingnan niyo po, hindi po bumubula, hindi po siya bumubula. Pero samantala ito ano siya, ang tagos ito sa ano, bato. Hindi po siya bumula sa langis, kaya hindi po siya pwede na ano natin, ilagay sa ano, sa langisan natin. Yung mga bumubula lang, yun ang gagamitin natin. Ayan, bumubula yung ano, yung una natin na ginamit. Bumubula po siya. Ayan, ito din yung sinukuan. Yung sinukuan, hindi din bumubula. Kaya yan mga kabertudes, pag hindi po yan bumula, yung ano, ibig sabihin hindi po siya buhay, ay hindi mo siya pwedeng gamitin basta sa ano, sa pangontra o pangkalatang protection o mga garapa na para sa mga malaman mo yung ano, yung barang kulam, malalaman mo kung nasa paligid mo lang. Kaya yan ang ating binabasihan. Para sa akin, yan ang binabasihan ko para tayo po ay makapaggawa. Ayan, bumubula po siya. Ito yung bumubula. Bumubula din yung isa. Ito bumubula din konti lang. Pero yung ano, yung lumusot sa bato, hindi po siya bumubula. Yung tawag dito, yung sinukuha natin, hindi din bumubula. Kaya yung sinukuha natin, ibang paraan naman yan paano gamitin. Kaya ito lang muna yung ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng ano. May mga sangkap din yan, mga sari-saring sangkap para makabuo po tayo ng mga ano. Kasi yung mga sangkap ko na ano, na sa langisan, meron yan na kung ilang baging, kung ilang ano, ilang, may mga proseso yan paano mo yan gagawin, mga proseso. Pero yung paggawa,
paggawa talaga, meron yan na para mabuhay ulit. Ay yung una, ano ko sa inyo, yung una, ipan nyo muna yung bote. Ipan nyo ng 7 bisis para yung kung sa baga yung buhay na humihinga yung ano mo, yung gamit, yung garapa mo. Yan ang tested po yan. Ay yan ang dapat yung gagawin. Ipan nyo muna bago nyo isangkap dun mga ano. Bago yan nalagyan ng mga panangkap, ipan nyo anay ng 7 bisis para magiging matibay, magiging maayos ang paggawa nyo ng inyong mga panangkap. Yan lang muna mga kabartudis. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel. Yan lang ang mga kaalaman na aking natutunan. Kaya sana po ay makakatulong sa inyo sa mga gumagawa pa lang ng mga langis. At yan lang mga una kong mga sangkap na patunay na yung mga gamit mo ay buhay na buhay. Meron akong langis sa taas. Ipakita ko sa inyo kung gusto nyo. Pero ngayon wag lang muna kasi medyo may gagawin pa tayo, kaya maiksi lang yung ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa pagpatuloy sa pagsubaybay ng aking channel. Paalam muna tayo. God bless po sa mga kabertudes natin dyan. Paalam.